Shan, anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga riyan. Shan! Halos gumuhit ng mga ugat ni Governor Simon sa kanyang leeg sa kakatawag sa kanyang anak na si Shan, ngunit parang bingi lamang na walang naririnig ang bata. Shan! Malakas na tawag ni Gov Simon, habang ang bata naman ay abalang-abala sa kanyang ginagawa na pamumulot ng mga pagkain sa sahig. Lalapitan na sana siya ni Governor Simon nang biglang isang tinig ng bata ang nagpahinto sa kanya at nagmumula naman ito sa kanyang likuran. Aba, ang batang to! Hahakbang na sana siya nang biglang harap niya sa kanyang likuran. Daddy! Daddy, look oh! I saw a kite over there! Let's fix this, Dad! Sigaw ng isang bata, tinawag siyang Daddy. Napakunot naman ang noo ni Simon dahil ang batang ito na sana ay kanyang lalapitan at ang isa naman ito ay tinawag siyang Daddy ay halos magkamukha na parang nananalamin sa isa't isa. Shan? Saan ka galing? Di ba't andito ka lang kanina? Takang tanong ni Simon sa kanyang anak na si Shan. Mabilis na rin nakaalis ang bata kanina kaya nakatakas na ito sa paningin ni Simon. What? Dad, kanina pa ako dun sa playground. Come on, let's go. Let's fix this. Nagugulang sabi naman ni Shan, tsaka hinila na ang kamay ng kanyang ama. Otomatikong natigilan si Simon. Hindi nga siya makagalaw na para bang naninigas na ang kanyang mga paa. Muli niyang sinundan ng tingin ang kinapopwestuhan kanina ng bata at doon ay bigla napaisip. Then who's that young boy? Kunot noon niyang tanong sa kanyang sarili. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Simon, hindi ako gusto ng mga magulang mo. Mariin nilang tinututulan ang relasyon natin. Natatakot ako sa maaaring gawin nila sa'yo. Sa atin. Naghihinagpis na wika ni Carol sa kanyang nobyo na si Simon. May 5 buwan na sala sa kanilang relasyon na talagang maituturing na para bang sumugod si Carol sa isang gera na wala man ang kadaladalang sandata. Dati siyang namamasukan sa mansyon ni na Simon at napatalsik lamang siya nang malaman ni na Governor Armando at Doña Rosalia ang relasyon nila ni Simon, kanyang mga magulang. Carol, kahit ano pang mangyari, ipaglalaban kita. Poprotektahan kita. Laban sa kanila. Mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan. Pagsusumamo at buong pusong sagot naman ni Simon. Nahulog siya sa karisma ni Carol dahil tunay naman na kahit mahirap lang sina Carol ay may angkin nitong ganda at gininto ang puso na kahit kailan ay hindi nakita ni Simon sa ibang mga mayayamang babae na nakakasalamuha niya. At sa katunayan, si Simon din naman ang talagang matyagang nangulit kay Carol hanggang sa tuluyan na nga niyang mapasagot ang dalaga. Naniniwala ako na kaya mo yung gawin, Simon, at malaking tiwala ako sa iyo. Pero malupit si Madam Rosalia. Alam kong kapag sinabi niya ay gagawin niya. At sinimulan niya na sa aking ama. Ipinatanggal niya sa trabaho si tatay para lang mapatunayan sa akin na lahat ay kaya niyang gawin at sirain para lamang hiwalayan at layuan kita. Simon, natatakot na ako sa mga susunod pang gagawin ni Madam Rosalia. Buong pag-aalala ang sabi ni Carol. Mahal niya si Simon ngunit kalaban nila ang buong mundo. Napakaraming tao ang humahad lang sa kanilang pagmamahalan at kapag pamilya niya na ang nadadamay, para bang nahihirapan na si Carol na ipaglaban pa kung ano man ang meron sa kanila ngayon ni Simon. Hindi lang naman kasi basta-basta mayaman ang kanyang kinakalaban kundi isang gobernador. Gobernador ng buong lalawigan ng San Roque. Kaya naman hindi talaga maitatago ni Carol ang pag-aalala. Basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko hahayaan na masaktan ka niya.
Muli namang paniniguradong sabi ni Simon kay Carol at saka hinalikan na ito sa kanyang mga labi. Kinagabihan, pagkapasok ni Simon sa mansyon ay bunganga kaagad ni Madam Rosalia ang sumalubong sa kanya at galit na galit ang reaksyon ng mukha ng ginang. Simon, nakipagkita ka na naman sa muchachang yun ano? Napakatigas talaga ng ulo mo. Sooner or later, ikaw na ang susunod na gobernador ng buong lalawigan ng San Roque. Ikaw ang susunod sa mga yapak ng iyong ama. Bigyan mo naman kami ng kahihiyan at respeto. Paano na lang kung malaman ng mga tao na ang anak ng gobernador ay pumato lamang sa isang katulong? Simon, you know what I am capable of. Sinimulan ko na sa kanyang ama. At huwag mo akong sagarin na tapusin ko to hanggang sa pinakabunso niyang kapatid. Pananakot at pambabanta ni Doña Rosalia. Ngunit kahit pakitaan pa ng pananakot ngayon si Simon, ay hindi siya nasendak. Ipaglalaban niya pa rin si Carol, maging ang kapalit man noon ay ang pagkasira at pagkawasak ng kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Ma, I love Carol. At saka ano bang masama sa pakikipagrelasyon sa kanya? She's a good woman. At hindi siya social climber na katulad ng iba. Huwag niyo naman sana siyang basta-basta husgahan. And please, lubayan niyo na ang pamilya niya. Huwag niyo idamay ang mga inosenteng tao. Sige kayo rin. Baka ikasira ng pangalan natin yon. Lalong-lalo na ni Daddy. Lalo pa ngayon na humahabol si Enriquez, ang magiging kalaban ko sa pagiging gobernador. Pasaring naman ni Simon. Sasagot na sana ang kanyang ina nang dumating na rin doon si Governor Armando. Ano nangyayari dito? Nagtatalo na naman ba kayong dalawa? Nakakahiya kayo. Rinig na rinig ang mga boses ninyo hanggang doon. Sa kwarto. Ano ba naman to, Rosalia? Simon. Pagalit na tanong ni Gobernando. Nagkatingin na naman ang mag-ina at doon ay nauna na magsalita si Ma'am Rosalia. Armando, itong magaling mong anak, tuloy pa rin ang pakikipagrelasyon sa dating muchacha na si Carol. Kapag nalaman ito ng media, magiging kahiya-hiya ang ating pamilya. At ikaw, Armando, madadamay ang pangalan mo. Isang malaking kahihiyan yan sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa iyong pangalan. Sabi ni Madam Rosalia. Hinithit muna ni Armando ang kanyang sigarilyo tsaka ibinuga ang usok at tumingin ng masama sa kanyang anak na si Simon. Nag-iisa niyang anak na lalaki si Simon kaya naman mas tuon ang atensyon niya rito. At sa kanilang tatlong magkakapatid ay si Simon na lang ang wala pa sa mataas na katungkulan kaya ngayon ay hinahasa na talaga ni Armando ang kanyang anak na si Simon sa politika. Totoo ba ito, Simon? Seryosong tanong ni Armando sa kanyang anak. Pigil ang emosyon ni Armando at nananatiling kalmado pero sa loob ay hindi na rin niya mapigilan ang pagkadismaya sa kanyang anak. Sa kabilang banda ay bumaling naman ang atensyon ni Simon sa kanyang ama at ito naman ang kanyang kinumpinsi. Papa, mahal ko si Carol. At saka hindi naman siya. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pagsasalita, mabilis na itong napigilan ni Armando. At doon ay napagsalitaan na siya ng masama ni Simon. Bobo, hindi ka nag-iisip. Simon, marami ka pang dapat matutunan. Sa susunod na eleksyon, sigurado na ang palalo mo. At sinisigurado ko yan sa'yo. Sisikat ka at marami pang makakakilala sa'yo. Hindi yung ganyang klaseng babae na sasamantalahin lang ang pera mo. Be wise, Simon. Usong-uso ngayon ng mga social climber, kaya wag mo papabilog ang ulo mo. May diin pa na sabi ni Armando. Ngunit nananatiling sarado ang isip at pandinig ni Simon dahil pilit pa rin niyang ipinaglalaban ang kanyang pagmamahal para kay Carol. Pa, hindi ganoong klaseng babae si Carol. Mabuti ang puso at malinis ang intensyon niya. At saka, ako naman ang nangulit at naghabol sa kanya. Muli pang pinutol ng gobernador ang kanyang sinasabi at doon ay muli siyang naglitanya. At talagang ipinagmamalaki mo pa na ikaw ang naghabol sa bastardang babaeng yon? Masyado mo akong pinapatawa. Akala mo lang na seryoso ka, Simon. Pero kapag nakilala mo na si Laura, yung pamangkin ng presidente, masasabi mong tama ako. Tama kami ng mama mo.
At saka kapag naman nagpumilit ka pa, ipapaalala ko lang sa'yo. Kilala mo ako, Simon. Alam mo ang kaya kong gawin. Pagbabantaan ng kanyang ama. Kilala niya ang kanyang ama. Kapag sinabi nito ay gagawin niyang talaga. Katulad din kasi ito ng ibang mukha ng politika. Nakangiti kapag nasa publiko. Ngunit kapag pribado na at maselan ay malupit. Maging yung binanggit nito na si Laura ay kilala niya na at minsan na rin niya nakasama sa isang event. Tunay na maganda nga ito at kaakit-akit. Ngunit para kay Simon ay wala nang mas gaganda pa sa angking kasimplihan ng ganda ni Carol na kahit hindi mo nga lagyan ng kolorete sa mukha ay talagang maaakit ka na. Matapos maglitanya ng gobernador ay umalis na rin ito sa lugar na iyon bago tuluyang masira ang buong araw niya. At doon ay muling nilapitan ni Madam Rosalia ang kanyang anak at muling pinagsabihan. Makinig ka na lang sa ama mo kung ayaw mong masaktan ng babaeng yan. May diing sabi ng madam tsaka umalis na rin. Para naman makapagpalipas sa sama ng loob at hinanakit sa kanyang mga magulang, ay naisipan na lang ni Simon na magtungo sa bar at doon ay uminom na at mag-unwind kasama ang kanyang kaibigan. That's bullshit. I hate them. I hate my life. I hate being Monteverde. Paulit-ulit na singhal ni Simon sa kanyang sarili. Galit na galit ito at tanging sa alak na lamang naglabas ang kanyang mga hinanakit. Easy bro, kilala mo naman ang daddy mo. He is so strict pagdating sa'yo dahil ikaw lang ang kanyang anak. You are his only son. At saka, kahit naman siguro sa akin mangyari yan, magagalit din sa akin si na mommy kasi imagine diba, ang yaman-yaman ko. May sariling kumpanya at ari-arian pero sa dinami-rami ng mga babae sa isang maid pa ako pumatol. Parang pinayaman ko lang siya ng walang kahirap-hirap. Komento naman ng kanyang kaibigan na hindi naman ikinatawa ni Simon kaya sinamaan niya ito ng tingin. Shut up. Alam mo, I gotta go. Akala ko makakahanap ako ng karamay sa'yo pero katulad ka rin pala ng parents ko. Masyadong mapanghamak at mapanghusga. Magsama-sama nga kayo. Mga perfect. Pagkalagok ni Simon ng beer ay sa kanya na itinaktak ang bote sa mesa at umalis na rin. Habal-habal naman siya ng kanyang mga kaibigan na kung tutusin, para sa kanya naman ay biro lang yon. Pero dahil nga mainit ang ulo ni Simon, ay minasama niya ang birong yon. Wait, Simon! Sinasabi ko lang naman ang totoo ah! Don't get mad! Sigaw ng kanyang kaibigan, ngunit hindi na siya nilingon pa ni Simon. Nang sumunod na araw, habang abala sina Carol sa kanilang bahay, ay isang katok naman ang nagpahinto sa kanilang ginagawa. Anak, may kumakatok. Buksan mo muna ang pinto, hanguin ko lang itong niluluto ko. Sigaw ni Ginang Mara sa kanyang anak na si Carol. Itinigil nga muna ni Carol ang pagtutupi niya ng mga damit at saka sinunod na ang kanyang ina at nagtungo na sa kanilang pintuan. Andyan na po, teka lang. Sigaw ni Carol at pagbukas niya ng pinto ay doon na siya natigilan. Gob? Nauutal niyang banggit. Ilang segundo lang siyang nasa may pintuan kaya naman nagtaka na ang kanyang ina. Anak, sino yan? Usisa naman ni Ginang Mara kaya naman nilapitan na rin niya ang kanyang anak. Habang ang gobernador naman ay matalim na nakatitig lamang kay Carol, ngunit may peking ngiti sa kanyang mga labi. Halatang nagpapakitang tao lamang siya. Kasama rin niya ang kanyang asawa na si Madam Rosalia at masama rin ang tingin kay Carol. Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha? Bungad na tanong ng gobernador. Bumuntong hininga naman si Carol tsaka sumagot. Carol po, tuloy po kayo. Nauutal niya sabi. Salamat, Carol. Tugon naman ni Gob. Nang makita sila ni Ginang Mara ay doon na siya nataranta at naging alagaga. Dahil ikaw ba naman ang magkaroon ng biglaang bisita tapos isang mataas at kilala pang tao sa inyong lalawigan? Kaya naman todo asikaso si Ginang Mara sa mag-asawa, ngunit masama ang kutob niya na hindi magandang ipinunta ng dalawa dito sa kanila. Gob, maupo po muna kayo, pagpasensyahan niyo na po at maliit lang ang bahay namin. Utal na sabi ni Ginang Mara. Pinagpagan lang niya ang lumang sopa na upuan ng dalawa, tsaka umupo na rin ang mag-asawa na para bang diring-diri pa. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Madam Rosalia.
Alam ko, wala namang maid na mansyon ng bahay. Tama, Carol? Depende na lang kung makakapangasawa sila ng mayaman. Pahagi niya pa sa dalaga. At doon pa lang sa sinabi niyang yon ay hindi na iyon nagustuhan pa ni Ginang Mara dahil alam niyang hinahamak na ng dalawa ang kanyang anak. Ngunit sa halip na pumatol ay nananatili na lang siyang kalmado at mapagkumbaba dahil hindi na naman basta-basta ang tao ang kakabanggain nilang mag-ina. Maya-maya pa ay nagpaalam muna sandali si Ginang Mara upang ikuha man lang muna ang dalawa ng pwedeng makain o mainom. Teka po, ikukuha ko lang po muna kayo ng maiinom. Tatayo na sana siya nang tigilan na siya ng gobernador. Huwag ka na mag-abala. I don't drink tap water. For sure naman wala kayong alkaline water, tama? Huwag ka na mag-abala pa. Sabi ni Governor Armando na para bang may pang hahamak pa sa mga salitang yon. Natigilan naman si Ginang Mara at saka huminga ng malalim. Unti-unti na rin nagbabago ang timpla ng kanyang mukha dahil nga sa mga salitang yon ay tunay na nahahamak na sila. Sa isip niya ay nagsisisi siya at si Governor Armando pa ang kanyang naiboto. Ilang sandali pa ay muli na rin bumalik sa pagkakaupo si Ginang Mara at saka nagtanong na si Carol para matapos na rin ang konversasyon na iyon. Ano hubang pakay ninyo? Seryosong tanong ni Carol. Ngumisi naman si Governor. Nagpasindi pa nga ito ng sigarilyo sa kanyang bodyguard at hindi man lang humingi ng permiso kung pwede bang manigarilyo sa loob ng bahay mismo nila Carol. Talagang merong kabastusan. Carol, alam kong alam mo ang pakay namin ng aking asawa. Nakangising sabi ni Governor Armando sabay buga ng usok ng sigarilyo. Napairap na nga lang si Ginang Mara dahil sa kabastusan ni Governor. Ipinagpapasalamat na lang din niya na wala doon ang kanyang asawa na si Ginoong Lucio dahil kung nagkataon ay baka pinatulan niya na ito at nakalimutan na Governor ang kanilang nasa harapan. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi niyo pa po ako diretsuhin? Matapang na sagot naman ni Carol. Ayaw na rin magpaligoy-ligoy pa ni Governor. Isa lang naman ang pakay niya at iyon ay ang palayuin si Carol sa kanyang anak at palayasin ang buong pamilya nito sa buong San Roque. Sandali namang itinaas si Gob ang kanyang kamay at doon na ipinatong ng kanyang bodyguard ang isang makapal na envelope. Envelope na naglalaman ng lilibuhing pera. Alam ko namang, kaya nga hindi mo mahiwa-hiwalayan ang anak kong si Simon ay dahil sa pera. Kaya ito, ako na ang magbibigay sa'yo para hindi ka na mahirapan pa. 1,000,000. Siguro naman ay sapat na yan para hiwalayan mo anak ko. At lumipat na kayo ng ibang lugar para magsimula ng panibagong buhay, ano? Carol, tanggapin mo na. Huwag ka nang mahiya. Nakangising wika ni Governor Armando. Namilog nga ang mga mata ni Carol. Hindi niya akalaing may ganito pala talagang kasamang tao na ang buong akala niya ay kaya nilang bilhin gamit ang kanilang pera. Hindi siya makapaniwala na mangyayari sa kanya ito at hindi niya akalaing ganito pala talaga kasama ang ugali ng asawa nito kaya naman labis siyang nadidismaya. Maya-maya pa, dala ng katahimikan ni Carol ay napansin ang kanyang ina si Ginang Mara na naglakas ng loob na sumagot kay Governor. Mawalang galang na po pero sinusuhulan niyo ba ang aking anak? Matalim na tanong ni Ginang Mara. At sa pagkakataong yon ay seryoso na siya. Sa halip na sumagot ay tumawa lang ng malakas si Gob Armando na para bang nang aasar pa. Mrs., ako naman ay lubos ninyong pinapatawa. Suhol? Bakit ko naman susuhulan ng anak ninyo? Sa katunayan nga ay tinutulungan ko pa siya. Sa pamamagitan ng perang yan, maaaring makabalik siya sa pag-aaral. O di naman kaya kung ayaw niya na, maaaring gamitin niya yan sa negosyo. Marami kayong pwedeng gawin sa perang yan. Kaya huwag niyong sabihin na tatanggihan niyo yan. Wika ni Gob Armando. Tunay na tuso at magaling makipaglaro. Pero, iba sina Carol. Kung para sa kanya ay kaya niyang bilhin lahat gamit ang kanyang pera, pues, hindi ito uubra ka na Carol at Ginang Mara. Dahil kahit mahirap sila, hindi sila kakapit sa patalim na maaari rin nilang pagsisihan sa bandang huli. Napangisi din si Madam Rosalia. Armando, mukhang nakukulangan pa sila.
2 milyon. Siguro naman ay sapat na at labis-labis ang perang yan. Eto, kunin nyo na. Huwag na kayo mahiya. Dahil kahit naman na anong pilit ninyo na bilugin ang ulo ng uniko iho namin, ay hindi pa rin kayo magtatagumpay. May diing sabi naman ni Madam Rosalia sa mag-ina. Ilang segundong nanahimik si Carol. Nakatingin lang siya sa 2 brown envelope na yon na nasa kanilang harapan. Ikinagulat naman nila ang naging reaksyon ng dalaga dahil nginitian lang sila nito, sabay angat sa kanila ng tingin ng may buong tapang at mariing paninindigan. Ipagpaumanhin po ninyo. Pero hindi ho namin kailangan ng perang yan. Kung ano man po namamagitan sa amin ngayon ni Simon, yun ay purong pagmamahal at walang ibang masamang intensyon. Sa bagay, hindi ko rin naman ho kayo masisisi dahil sino nga ba naman ang mag-aakala na ang isang anak ng gobernador, mataas ang pinag-aralan, mayaman, ay iibig lamang sa isang katulong na katulad ko. Maging ako nga po ay nagtataka rin, ngunit kung titingnan ninyo ang relasyon namin ni Simon na walang halong pera o yaman, masasabi ninyong pwede naman pala magmahal kahit walang involved na pera at kapangyarihan. Ngunit dahil ho ginagalang ko pa rin kayo bilang mga magulang ng lalaking mahal ko at bilang ama ng buong lalawigan ng San Roque, ay gagawin ko ho ang nararapat. Nararapat para hindi na rin mahirapan pa si Simon. Hindi niyo po ako kailangang suhulan dahil nagkakamali kayo sa kung ano man ang inaakala ninyo sa akin. Hindi ko ho ipagpapalit ang prinsipyo at dangal ko para lamang sa pera at ang bagay na yon ang meron ako na wala sa ibang mga mayayaman. Kaya sige ho, makakaalis na kayo. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas, wala na kami dito. Total, yun din naman ang gusto niyong mangyari, di ba? Gobernador Armando? Matapang at lakas loob na sabi ni Carol. Maging sige ng Maray na patingin sa kanyang anak. Kitang-kita sa itsura ni Carol ang isang babae na malakas at may paninindigan. Pasimple pang nangiti si Ginang Mara dahil hinahangaan niya ang naging katapangan ng kanyang anak, na hindi siya nagpasilaw sa pera at hindi na hinayaan na maliitin at hamak-hamakin siya ng mag-asawang ito na tampalasan. Maging sina Governor Armando at Madam Rosalia ay hindi naman makapaniwala na sasagutin sila ng ganito ni Carol. Ni wala pa nga nakakagawa sa kanila ng ganito. Nagngalit ang ngipin ni Gob sa galit, ngunit nananatili na lang siyang kalmado. Ang dami mong satsat. Uurong ka rin pala. Siguraduhin mo lang na aalis ka na at hindi ka na babalik pa rito sa San Roque. Dahil kapag nagtangka ka pa, sisirain ko ng tuluyan ang buhay mo. Pagbabanta ni Gob at doon ay niyaya niya na ang kanyang asawa. Tara na, sabi niya. Tumayo na rin si Madam Rosalia at sinamaan pa ng tingin ng mag-ina sa huling pagkakataon. Pagkaalis ng dalawa ay saka pa lamang nakahinga ng maayos si Carol. Napahawak pa nga si Carol sa kanyang dibdib dahil parang nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Maging siya ay hindi inaakalang masasabi at magagawa niya iyon. No, hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob para gawin ang bagay na iyon sa dalawa. Ni hindi nga sumagi sa kanyang isipan na magiging matapang siya sa ganoong pagkakataon. Sa ngalan ng pagmamahal niya kay Simon, iyon ang pumasok sa isip niya na alam niyang tama. Anak, tama yung ginawa mo. Tama yun, anak. Sabi ni Ginang Mara tsaka niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. At doon ay tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Carol. Wala nang salita pang lumabas sa kanyang mga labi, kundi ang tunog na lamang ng kanyang pag-iyak. Hinayaan lang siya ng kanyang ina sa pag-iyak dahil alam niyang mas gagaan ang pakiramdam ni Carol kapag inilabas niya ito. Kinabukasan, katulad ng ipinangako ni Carol sa mag-asawang Monteverde, ay nag-impake na rin sila upang umalis. Ang totoo ay wala pa talaga silang alam na mapupuntahan. May bahay naman sila sa probinsya ng kanyang ina, ngunit iyon ay kailangan pa nilang bawiin sa dati nilang pinagkakautangan. Kaya naman naisip na muna nila na doon muna sila tumigil sa kapatid ng kanyang ama, pero doon din sa San Roque. Paalis na sana sila nang biglang mag-ring ang phone ni Carol. Natigilan siya at nakatingin lamang sa kanyang phone.
Gusto niyang sagutin pero hindi na pwede. Hindi na dapat. May napagkasundoan na sila ng mga magulang ni Simon dahil may palabra de honor siya ay titiisin niya ang kanyang sarili at mas tatatagan ng loob. Napansin naman siya ng kanyang ina. Si Simon? Tanong ni Ginang Mara, tumango na lang si Carol. Hayaan mo na anak, huwag mo nang sagutin. Tatagan mo ang loob mo. Nandito lang ako. Kami ng tatay at ang mga kapatid mo. Mas mabuti na tong tayo nang magpakumbaba at lalayo sa gulo. Masakit sa umpisa pero masasanay ka rin. Pansamantala doon na muna tayo kina Tita Josie ninyo. Bahagi pa rin ng San Roque pero at least malayo na tayo sa lugar ni Nagob. Sabi ni Ginang Mara. Nag-alala namang sumagot si Carol. Pero, paano po kapag nalaman niya na nandito pa rin po tayo? Baka saktan nila kayo. Tanong ni Carol. Maya-maya pa ay sumagot na ang kanilang ama na sising-sisi pa nga at wala sa eksena noong hinahamak ng mga Monteverde ang kanyang mag-ina. Para namang minama ni Moko, anak, nandito pa ako. Ako ang bahalang magprotekta sa inyo. At saka, kailangan muna nating mag-ipon para makauwi tayo sa probinsya ng nanay mo. Para pag uwi natin doon may titirahan na tayo. Mahirap yung doon pa lang tayo maghahanap. Nakakaawa naman tong mga kapatid mo at maliliit pa rin. Kaya pansamantala ay doon muna tayo sa inyong Tita Josie. Sabi naman ng kanyang ama. Nauunawaan ko ho, tay. Sagot naman ni Carol. At matapos nga noon ay umalis na rin sila. Kahit napakahirap ng buhay ay talaga namang magkakaramay pa rin sila. Nangungupahan din naman sila sa dati nilang bahay kaya naman ayos lang din na umalis sila para rin matigil na ang gulo sa buhay nila laban sa mga Monteverde. Habang tinititigil nga ni Carol ang kanyang mga magulang ay hindi niya maiwasan ng mapaluha. Naaawa siya sa mga ito dahil sa kanilang maling pagmamahala ni Simon ay nadamay pa ang kanyang pamilya. Nagmahal lang naman siya at hindi naman niya ginustong kay Simon tumibok ang kanyang puso. Pero magpaganon pa man naniniwala siyang kung para talaga sila sa isa't isa ni Simon, ay bahala ng tadhana at panahon ang gumawa ng paraan para muli silang magkatagpo at magkita. Lalo pa ngayon na doble ang kanyang pag-aalala dahil minsan ang may nangyari sa kanila ni Simon at ngayon ay may nararamdaman siyang nagbabago sa kanyang katawan at pakiramdam. Nay, ano mo yun? Ang baho. Nakasimangot na tanong ni Carol sa kanyang ina. Kakagising lang nito at ang amoy na iyon ay gumising sa kanya. Ano? Daing yun anak, nagluluto ang Tita Josie mo. Bakit babaho? Hindi ba paborito mo yun? Sagot naman ng kanyang ina. Oo nga po, Nay, pero hindi na naituloy pa ni Carol ang kanyang pagsasalita dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng kung ano sa kanyang sikmura at dali-dali na naghanap ng banyo para magsuka. Katingin na naman sina Josie at Ginang Mara tsaka pareho nagtaka. Anong nangyari doon? Tanong ni Ate Josie. Hindi ko rin alam. Teka, susundan ko. Sagot naman ni Ginang Mara. Kaya naman sinundan niya ang kanyang anak. Anak, Carol, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Ginang Mara habang hinahagod-hagod ang likod ng kanyang anak. Halos nauubusan na nga ng lakas si Carol sa kakasuka. Parang biglang bumabaliktad yung sikmura ko dahil sa amoy ng daing, Nay. Sagot ni Carol na makatapos siya ng pagsusuka. Doon ay kinutuban na kaagad si Ginang Mara. Hindi ito normal sa kanyang anak at ngayon lang nangyari ito. Isa pa ay kahit sinong makarinig ng dahilan na iyon ni Carol ay iisa lamang ang iisipin. At ngayon ay iyon na rin ang iniisip ni Ginang Mara. Teka Carol, buntis ka ba? Nauutal na tanong ni Ginang Mara sa kanyang anak. Sakto naman na naroon din si Ginoong Lucio at narinig niya ang sinabi ni Ginang Mara. Sinong buntis? Tanong niya nang sumingit ito sa usapan. Carol, buntis ka? Muli niyang tanong dahil hindi sumagot ang dalawa na nakatingin lang sa kanya. Hindi ko rin ho alam, Tay. Nauutal na sagot naman ni Carol. Hindi pa siya sigurado dahil hindi pa naman siya nakapagpa-test kung buntis nga ba siya.
Sa halip na husgahan at pagalitan, ay tinulungan lang siya ng kanyang ina at ng tita Josie para makapagpatest at doon ay napatunayan nga nilang buntis si Carol. At siguradong si Simon ang ama. "Buntis ka nga anak," sabi ni Ginang Mara. Bigla namang nakaramdam ng pag-aalala si Carol para sa kaligtasan nilang mag-ina. "Nay, ano hong gagawin ko? Hindi ho dapat malaman ito ni Gob. Siguradong sasaktan niyo pati magiging anak namin ni Simon. Hindi ko ho makakaya, Nay." Mangiyak-ngiyak niyang sabi. "Wala na tayong magagawa riyan. Nariyan na yan, anak. At saka, hindi naman ako makakapayag na malaman ito ni Gob Armando. Lalong-lalo na ni Simon. Palakahin natin ang bata at aalagaan. Huwag kang mag-aalala, anak." Mariing sabi naman ng kanyang ama. Naging maselan pa nga ang pagbubuntis ni Carol pero dahil sa tulong ng kanyang pamilya ay naging madali din ang lahat. Naputol na rin ang ugnayan nila ni Simon dahil itinapon niya na ang kanyang SIM na kanyang ginagamit para tuluyan na siyang mawala ng koneksyon kay Simon. At masakit man sa kanya ay kailangan niyang tiisin para sa kaligtasan nilang mag-ina. Samantala sa mansya naman ay halos hindi na makausap si Simon. Labis-labis na nga ang sama ng kanyang loob sa kanyang mga magulang. Malakas kasi ang kutob niya na may kinalaman ng mga ito, kaya bigla na lamang hindi nagparamdam si Carol. "Talaga bang balak mong pasakitan ng sarili mo nang dahil lamang sa babaeng yon? Ha, Simon?" Pasigaw na tanong ni Madam Rosalia kay Simon. Hindi na rin kasi ito kumakain at lumalabas ang kwarto. "Ma, alam kong kayong may kagagawan kung bakit hindi na nagparamdam sa akin si Carol. Ano pang ginawa niyo sa kanya? Tinakot niyo ba sila? Ano ginawa niyo?" May diing sigaw naman ni Simon. "Simon, kahit magalit ka pa dyan at sumbat-sumbatan mo ako, hindi mo na mababago ang kapalaran mo. At kasalanan ba naming mas mahalaga sa Carol na yun ang pera kaysa sa relasyon ninyong dalawa? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na pera lang ang habol niya sa'yo, pero hindi ka nakikinig." Wika naman ng kanyang ina. Ngunit umiling-iling lang si Simon dahil wala na siyang pinapaniwalaan pa sa mga ito ni isang salita. "I don't believe you. Never!" sigaw niya. Tila nga wala na magagawa pang remedyo sina Madam Rosalia para manumbalik sa dating wisyo si Simon. Nilamon na ito ng kanyang labis sa pagmamahal kay Carol. Kaya naman nahihirapan na sina Madam Rosalia. Napapasunod din pa si Simon. Kung kaya naman ay hiningi na ni Madam Rosalia ang tulong ni Laura. "Laura, mabutit nakarating ka. Nandun siya sa kwarto niya. Puntahan mo na lang." Seryosong sabi ni Madam Rosalia, tumugon naman kaagad si Laura. "Okay, tita," sabi pa ni Laura. Parang ang nagkakaunawaan na silang dalawa. At sa tingin pa lang nilang dalawa ay para bang may nabuo na silang plano. Samantala, nagtungo na nga lang din si Laura sa kwarto ni Simon. "Knock knock!" sabit ni Laura habang nakadikit pa ang kanyang kabilang tenga sa may pintuan. Mula naman doon, narinig niya ang malakas sa singhal ni Simon. "Leave me alone!" sigaw ni Simon. Hindi na rin namalayan pa ni Simon na bukas pa lang pintuan ng kanyang silid, kaya naman mabilis nang nakapasok si Laura. "Bukas pala kaya pumasok ako. Tita Rosalia told me that you need a companion. Break na daw kayo ni Carol?" Bungad kaagad ni Laura. May dala-dala pa itong isang bote ng wine na sinadya niya para lasingin si Simon. "Hindi ko kailangan ng kasama. Just go away. Si Carol lang ang gusto ko," sagot naman ni Simon habang mariing nakatingin sa labas ng kanyang bintana. Napangiti naman si Laura at saka naupo na sa may couch sa tabi ng kama. "Easy. I know naman na si Carol ang gusto mo. At hindi naman ako pumunta rito para makipagkompetensya sa kanya. I came here because I know you need someone. Here, I have the best wine na dala pa ni Daddy galing Venice. Let's have a toast." Sabi naman ni Carol tsaka nagsalin na rin ng wine sa tig-isang baso na dala niya. "Can you please shut up? Sinabi kong ayoko nakausap eh. Lumabas ka na at si Mama na lang yayain mo,"
Singal naman ni Simon. Bigla na ba napatawa si Laura? She's trying to be calm at hindi sabayan ng mood ni Simon, which is planado na nilang talaga. You know, you're so funny. Kahit gaano ka pa kasungit sa akin, hindi pa rin kita titigilan. Kahit ilang beses mo pa ako ipagtabuyan, hindi pa rin ako aalis. Hanggang sa tuluyan na rin kitang maamo. At mapalambot yung puso mo. Sabi naman ni Laura, sabay lagok ng wine. Sandali namang lumingon sa kanya si Simon para lang irapan siya. Iniangat na rin ni Laura ang kanyang kamay para iabot na kay Simon ang glass of wine na kanyang inaalok. Oh, iinom mo lang yan. Huwag kang mahiya. Alok ni Laura na may malagkit pang tingin kay Simon. Napailing na lang din si Simon tsaka nagbuga ng isang mabigat na hangin. At dahil hinahanap-hanap din ng kanyang natutuyong lalamunan ang lasa ng alak, ay kinuha na rin niya ito. Ngunit padabog. Sa tingin mo ba gusto ka ta? Of course not. Hindi rin kita type ano. Maging ako ay tutol din sa fixed marriage na to. At hindi ka nag-iisa, Simon. Dalawa tayo rito na biktima ng crazy tradition nila. Kaya huwag ka magdrama dyan na para bang ikaw lang inagawan ng kalayaan at karapatan na mamili ng gusto mong maging asawa. Litanya ni Laura. Tiningnan naman siya ni Simon. Kung ayaw mo rin naman pala ng kasal na to, bakit pa natin itutuloy? Di wag na natin ituloy. Kung makikisama ka sa desisyon ko, hindi na nila itutuloy pa ang kalokohang kasalang to. Kailangang magkaisa tayo. Sabi naman ni Simon. Easy. Nasabi ko lang natutol din ako dito. Nag-exaggerate ka naman kaagad dyan. I mean, yes, tutol nga ako pero I can't stop this marriage ng ganun-ganun na lang. I have a boyfriend. At mahal na mahal ko siya. Sabi ni Daddy, sasaktan niya ang buong pamilya ng boyfriend ko kapag pinairal ko ang pagmamatigas ko. Kaya as a wise choice, kung mahal mo talaga ang tao na yon, mas iisipin mo ang kapakanan niya kaysa sa mga sarili natin. Maaari mo bang makita na nahihirapan si Carol dahil lang sa maling desisyon natin? Hindi naman, diba? At ganun din ako. That's why tinanggap ko na to kahit labag pa sa kalooban ko. For the sake of the safetyness of my boyfriend. Paliwanag naman ni Laura at lahat ng kanyang mga sinabi ay scripted na. Paraan lang para tuluyan ang bumagsak sa kanyang bitag si Simon. Are you really in love with him? Seryosong tanong ni Simon. Of course, yes. Diretsang sagot naman ni Laura. Then, why? Bakit hindi mo siya ipaglaban? Bakit mas pinapairal mo ang takot? Bakit hindi mo patunayan sa kanilang lahat na anumang mangyari, hindi pa rin matitibag ang relasyon at pagmamahalan ninyo? Bakit? Bakit magkaiba tayo ng reaksyon? Seryosong sagot naman ni Simon. Muli namang napatawa si Laura. Alam mo, Simon, masayahin lang talaga akong tao. Kahit ipagtanong mo pa sa mga tunay na nakakakilala sa akin. Pero may isang bagay akong natututunan. Sa tuwing ipipilit namin yung isang bagay na mariing tinututulan ng lahat, nakikita akong yung boyfriend ko ang labis na nahihirapan. Alam kong gusto niya nang hiwalayan ako noon pa man dahil naaawa na siya sa akin. Kaya siya na lang ang magpaparaya. Pero dahil nakita niyang lumalaban pa rin ako, hindi niya magawa. Hanggang sa ako nang gumawa ng desisyon para hindi na mahirapan pa yung boyfriend ko. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ko siya mahal. I love him. Forever. Pero Simon, isa rin sa natutunan ko, hindi lahat ng bagay na akala mong tama ay nararapat ipaglaban. Dapat alam mo kung kailan ka hihinto. Dahil hindi sa lahat ng oras ay tama lang dapat ang ipairal. Minsan hindi rin masamang maging mahina. Kailangan nating maging mahina para muling maging malakas. Gets mo? Kaya naman kami na lang ng boyfriend ko nagkakaunawaan sa mga desisyon na ginawa namin. At sana ganun din kayo ni Carol. Sabi naman ni Laura. Pilit namang inirehistro ni Simon sa kanyang isip ang mga sinabing iyon ni Laura. Hindi pa rin niya kasi makuha o mahanap yung punto para sa ganong bagay.
I don't get the point. Basta isa lang nakikita ko. Natakot kayong paglaban ng isa't isa. That's all. Sabi ni Simon sabay inom ng wine. Anyway, hindi naman para questionin ang komento mo. Pero kung yun ang pananaw mo sa naging desisyon namin ng boyfriend ko, wala na akong magagawa. So cheers! Sagot naman ni Laura at uminom na rin ng wine. Ilang sandali pa hindi pa man nakakarami ng inom si Simon ay biglang nakaramdam siya ng pagkahilo at hindi iyon dahil sa alak kundi dahil sa gamot na inilagay doon ni Laura. Nang mapaupo si Simon at tuluyan na mawala sa wisyo ay doon na sinimulan ni Laura ang kanyang maitim na balak hanggang sa tuluyan niya ng maangkin ng buong buo ang binata. Kinabukasan, halos mapasigaw si Laura sa kanyang nabungaran, which is umaate lang talaga siya. Oh my gosh, Simon! Sigaw ni Laura. Sa kasarapan naman ng tulog ni Simon ay bigla siyang nagising. Pupungas-pungas pa nga ang kanyang mga mata. Sandali siyang bumangon tsaka kinusot-kusot ang mata. Napatingin siya sa kanyang tabi at doon siya nabigla sa kanyang nakita. Pareho silang hubot-hubad ni Laura. What the? May nangyari ba sa atin? Anas ni Simon na gulong-gulo pa rin sa nangyari. Napasabunot na nga siya sa kanyang buhok. Dahil sa loob niya ay hindi pwedeng mangyari ang kanyang naiisip. Baliw ka ba? Malamang, pareho na tayong walang saplot eh. Sagot naman ni Laura. Matapos nga ng pangyayaring yon ay lalong nadagdagan pa ang problema at isipin ni Simon. Hindi niya matanggap ang mga pangyayari. Matapos naman noon ay nagtungo na rin si Laura kay Madam Rosalia upang ibalita na nagtagumpay ang plano nila. Laura, how's your first night with my son? Nagawa bang plano? Matalim na tanong ng Donya. Of course, Tita Rosalia. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin eh. I told you na kayang-kaya kong mapaniwala si Simon at mabilog ang ulo. And now, I'm ready to be a mama. Sagot naman ni Laura na proud pa sa kanyang mga ginawa. Good job, Laura. Tugon naman ni Madam Rosalia. Halos sabay na ang nagbuntis noon sina Carol at Laura. Sabik pa nga itong ipaalam ni Laura kay Simon na sa wakas ay magkakaanak na sila. Simon, I'm pregnant! Maluha-luhang sabi ni Laura kay Simon. Nandun nga sila sa banyo at paulit-ulit na pinapatas si Simon kay Laura kung buntis nga ito. Ilang ulit na rin silang sumubok at ilang ulit na rin ang positive ang resulta. Hindi naman ito matanggap ni Simon kaya niya pinapaulit-ulit. Ha? Ulitin mo ulit. Teka't magpapabili ulit. Magpapabili pa sana si Simon ng marami pang pregnancy test ngunit pinigilan na siya ni Laura. Hey! Are you dumb? Hindi mo ba nakikita? Nakasampung try na tayo oh. At pwede ba? Wala na rin ako maiihi pa. Buntis ako, Simon. Kaya tanggapin mo na lang yon. You need to marry me. Singal ni Laura at saka lumabas na ng banyo. Hindi naman makapaniwala si Simon na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin. Kahit nga wala na silang komunikasyon ni Carol ay para sa kanya ay isa pa rin itong uri ng pagtataksil. It can't be. Iiling-iling na sabi ni Simon. Huwag kang umate ng ganyan. Magiging ama ka na. Kaya tanggapin na natin ang kapalaran natin. Sa tingin mo ba ay ginusto ko to? Tayong dalawa naman ang gumawa nito Simon. Kaya wag mo akong bigyan ng ganyang reaksyon na para bang diring-diri ka sa magiging anak natin. Simon, I know how immature you are. But in this moment, please, be a man. Magpakalalaki ka naman. Anas sa kanya ni Laura. Napaisip naman si Simon sa kanyang sinabi. Hindi na rin naman siya matanggap ni Carol kung sakaling muli silang magkita kaya naman tatanggapin na lang din niya ang kanyang kapalaran. Tatanggapin na lang din niya ang kanyang naging pagkakamali. Okay, fine. I will marry you. But not because that I love you. Kundi dahil lang sa bata, Laura. Sa bata lang. Hindi ko na kailangang paulit-ulit pang ipapaalala sa'yo na si Carol. Yeah, I know na siya ang mahal mo pero akong nandito kaya sa amin na magiging anak natin ibubuwas mong atensyon mo. Sa ayaw mo man o sa gusto. May diing sagot naman ni Laura.
Makalipas ang ilang buwan ay naikasal na rin ang dalawa. Naging isang ganap na silang mag-asawa at sa susunod na buwan ay manganganak na si Laura at ganoon din si Carol. Kaya nga nang sumapit ang araw na yon, sa pareho pa silang ospital ng anak. Wala naman silang kaalam-alam dito dahil abala na sila sa kani-kanilang buhay. Napasigaw naman si Laura sa sakit. "Sige po, iirin niyo pa. Malapit na po lumabas," sabi naman ng doktora. "Oh, hayan na. Hayan na. Hayan na." At sa wakas, ay nakaraos na rin si Laura. Sa kabilang kwarto naman ay naroon na si Carol at kasalukuyan din nanganganak. Hindi naman siya pinayagang mag-normal delivery dahil kambal ang kanyang anak, kaya naman nag-undergo si Carol ng cesarean section at habang nanganganak siya ay wala siyang malay. Nang madala ng nurse ang baby sa nursery room, ang unang naturukan ay ang anak ni Laura. Ngunit sa kasamaang palad ay mali ang naiturok niya sa baby na nagdulot ng matinding allergic reaction sa bata. Palibhasa ay walang ibang kasama doon ng nurse ay nataranta siya, lalo na nang hindi gumalaw ang baby at mabilis nang nangitim. Dala ng takot na alala ng nurse na kambal palang anak ni Carol kaya kinuha niya roon ng isa at ipinalit sa namatay na anak ni Laura. Ipinalabas niyang patay ang isa sa kambal para lang mapagtakpan ang pagkakamali na kanyang nagawa. Nang ibalita naman ng nurse kay Carol ay halos maghurumentado naman ang babae sa kakaiyak na magkamalay na ito. "Tahan na anak, baka mabinat ka. Nariyan pa naman si Natnat, ang gwapo-gwapo niya, oh, tatagan mo ang loob mo." Buong pusong sabi ni Ginang Mara kay Carol na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. "Kawawa naman ang kakambal niya, Nay. Kawawa naman ang anak ko." Umiiyak na sabi pa ni Carol. Samantala habang si Carol naman ay naghihinagpis sa pagkawala ng isa sa kambal, ay kabaligtaran naman noon sina Laura at Simon. Masayang-masaya sila sa pagsilang ng kanilang anak na lalaki. Mabuti nga lang din at lalaki din ang naging anak ni Carol at wala rin namang pagdududahan sa itsura dahil kamukha din naman niya ni Simon. Dahil siya rin naman ang ama ng bata. "Ang gwapo naman ng anak ko. Anong ipapangalan natin sa kanya, Laura?" Tanong ni Simon habang karga-karga niya ang baby at sabik na nakatitig dito. Sean ang ipangalan natin," sagot naman ni Laura. Simula nang dumating si Sean sa buhay nila, ay sa kanya na lang ibinuhos ni Simon ang kanyang buong pagmamahal. Kahit kasi pilitan niyang mahalin si Laura, ay hindi niya talaga magawa dahil hanggang ngayon, kahit ilang taon ang nakakalipas, ay si Carol pa rin talaga ang nasa kanyang puso at isipan. Samantala makalipas ang ilang taon ay pumanaw na ng magkasunod na taon ang mga magulang ni Carol na sina Ginang Mara at Ginoong Lucio. Sobrang sakit para kay Carol lalo pa ngayon na nakakaramdam na siya ng pagod at pressure sa pagiging nanay. Napakalaking kawalan nga sa kanya nang nawala ang kanyang mga magulang at mabuti nga lamang ay nariyan si Tita Josie nila para tulungan siya. "Carol, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga kapatid mo. Hayaan mo, magiging maganda ang buhay nila sa akin. Sisiguraduhin ko yon dahil yun ang ipinangako ko kay ate, sa nanay mo. Alam ko rin na hindi mo makakaya pa na alagaan pa sila ngayon at may sarili ka na ring anak. Mag-iingat ka dito ha. Ako nang bahala dito sa mga kapatid mo. Kapag may kailangan kay tumawag ka lang at huwag ka mahihiyang humingi ng tulong ha. Lakasan mo, tatagan mo ang loob mo. Katulad ng laging bilin sa'yo ng nanay mo." Wika ng kanyang ate Josie. Maliliit pa rin kasi ang mga kapatid ni Carol at aminado siyang hindi niya kayang alagaan at suportahan ang mga ito. Na siya lang. Kaya naman pumayag na rin siya na sandaling ipaubaya ang mga ito sa kanyang tita Josie. Alam din niyang mas magiging maganda ang kapalaran ng mga ito kapag naroon sa kanyang tita. Kaya kahit masakit para sa kanya nang mawala yung mga ito, ay ginawa na rin niya kung anong mas makakabuti para sa mga ito. "Tatandaan ko po, Tia Josie. Maraming salamat po sa pagmamahal at malasakit ninyo sa amin ng mga kapatid ko. Kaya kayo huwag matigas ang ulo niyo dito kay Tia Josie ha. Makikinig kayo lagi sa kanya at laging susunod. Mahal na mahal kayo ni ate. Tandaan niyo yan palagi." Maluha-luhang sabi naman ni Carol at sabay naman na sumagot ang magkapatid.
Nang makaalis sila ay bigla namang nawala rin sa focus si Carol. Para bang nawalan na ng direksyon. Labis na naghirap ang kanyang buhay ngunit kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak na si Natnat. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob dahil sa kanya rin humuhugot ng lakas ang loob ang bata. Lahat nga ng trabaho ay pinasok niya na at lagi niyang kasakasama ang kanyang anak. Nabalitaan din niya na nakakapag-aral na ang kanyang mga kapatid kaya naman kahit na papaano ay gumagaan na rin ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang nasa mabuti ng kalagayan ng kanyang mga kapatid. Makalipas ang 7 taon na halos araw-araw ay ginagapang lang ni Carol ang kanilang pang-araw-araw para mabuhay ang kanyang anak na si Natnat. Nay, nakapasok na raw ang bagyo. Malakas daw po yun, parang Yolanda, kaya paano na lang po itong tirahan natin? Okay lang ba, Nay? Nakainom na po ba kayo ng gamot? Sunod-sunod na tanong ni Natnat. Nagpapasalamat nga si Carol dahil napalaki niya ng anak niyang responsable at may mabuting puso kahit hikaho sila sa buhay. Pamula nga ng dapuan ito ng sakit sa baga ay sinatnat na ang nag-aalaga sa kanya. Madalas pa ring absent ang bata sa eskwelahan dahil mas inuuna niya ang mamasura upang dumilihin siya ng pera at pagkain. Hindi na nga rin siya nakakapaglaro dahil bata pa lang ay namulat na sinatnat sa responsibilidad. O anak, tapos na. Ikaw, kumain ka na ba? May natira pa diyang kalahating sardinas. Kainin mo na. Damihan mo na lang ang kanin mo, anak. Sabi naman ni Carol sabay ubo. Sa halip na magreklamo ay tuwang-tuwa pa nga si Natnat nang malaman na sardinas ang kanilang ulam. Wow, sardinas! Masarap po yan, nanay. Kayo po ba kumain na kayo? Masaya sabi ni Natnat. Oo anak, tapos na. Tugon naman ni Carol tsaka sunod-sunod na ulit na umubo. Natigilan naman si Natnat at napatingin sa kanyang ina. Nay, dapat po yata dalhin ko na ikaw sa ospital para hindi na po lumala yung sakit ninyo, Nay. May narinig po ako kanina sa pinag-uusapan nila Aling Loleng na may libreng gamutan raw po sa center. Subukan kaya natin, Nay. Baka sakaling mabigyan po tayo ng gamot. Sabi ni Natnat. Oo anak, pupunta tayo. Pero sa ngayon, huwag mo munang problemahin ang sakit ko. Ang isipin mo ay ang sarili mo, ha? Huwag mo na akong alalahanin at kaya ko rin naman ang sarili ko. Sagot naman ng kanyang ina. Okay po, nanay. Itago ko na lang po yung saranggola ko dahil nagsisimula ng pumatak ang ulan. Wika naman ni Natnat. Samantala, sa mansyon naman ng mga Monteverde ay marami na rin nangyayari. Marami na rin nagbago. Namatay na si Laura dahil sa isang aksidente, kasabay ng pag-ambush naman sa mga magulang ni Simon na sina Armando at Madam Rosalia. Naging maingay nga ang balitang yon sa buong bansa. Palibhasa ay wala namang telebisyon sina Carol at simula na magkaproblema siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan ay hindi na siya nakakalabas ng bahay kaya naman wala na talaga siyang nalalaman pa sa mga nangyayari sa paligid. Daddy, it's already raining. Hindi na tayo makakapag-fly ng kite. Sayang naman, nagpatulong pa naman ako kay Yaya Letty na gawin to. Malungkot namang sabi ni Sean sa kanyang ama na si Simon na ngayon ay gobernador na. Nang mamatay nga ang kanyang ama ay siya na rin ang pumalit sa pwesto nito. Don't worry anak, sa makalawa kapag maganda na ulit ang panahon, doon tayo sa hacienda magpapalipad ng saranggola ha, para malawak ang laruan mo. Huwag ka nang malungkot. Tugon naman ni Simon sa kanyang anak. Naunawaan naman yun ni Sean kaya naman sumang-ayon nito. Okay daddy, hindi na po ako malulungkot. Sagot ng bata. Kinagabihan, unti-unti na ngang nagparamdam ang malakas na ulan, hudyat na nakapasok na ang bagyo. Gob, may natanggap po kaming tawag, lalong-lalo na sa San Domingo. Lumulubog na raw sa baha ang ibang kabahayan. Sabi ng isang tauhan ni Simon sa kanya. Nakahanda na ba ang mga rescuers natin? Ihanda na mga kailangang gamitin para sa pagsagip. Gisingin lahat ng tauhan at walang matutulog hanggat hindi nasasagip ang ating mga nasasakupan. May diing sagot naman ni Simon. Okay, Gob. Tugon naman ng lalaki. Ihanda mo rin ang sasakyan. Sisilipin ko ang evacuation center sa San Domingo. Sigurado may mga tao na doon.
Pahabol pa ni Simon. Okay, Gop. At kaagad na rin sumunod ang kanyang mga tauhan. Samantala, kina Carol naman ay labis-labis ang pag-aalala ng mag-ina dahil bumabaha na rin doon sa kanila. Nay, sobrang baha po sa labas. Lahat po sila nagpupuntahan na sa evacuation center. Ayaw niyo po bang pumunta doon, Nay? Nag-aalalang tanong ni Natnat sa kanyang ina habang nakatingin sa labas. Dito lang tayo, anak. Mahirap na. Baka may makakilala sa atin. Sa akin. Baka saktan ka nila. Kaya dito lang tayo, ha? Sagot naman ni Carol. Natatakot din naman siya at nangangamba sa mangyayari sa kanila ni Natnat kapag tumaas ang baha. Ngunit mas natatakot siya na baka makita sila ng mga tauhan ng dati niyang pinagtatrabahuhan at baka saktan sila. Napagbintangan kasi noon si Carol na nagnakaw ng pera na ang katotohanan ay na-set up lang naman siya. Hanggang ngayon nga ay pinaghahanap pa rin sila ng mga ito kaya naman simula noon ay wala ng katahimikan ng kanilang buhay na halos araw-araw ay nababalot na ng pangamba. Isa pa, akala din niya kasi ay buhay pa si Don Armando kaya natatakot siya na baka malaman nito na nandoon pa rin sila. Kaya naman mas gugustuhin na lang ni Carol na nandun sila sa loob ng bahay dahil mas doble ang peligro kung nasa labas sila. Isa pa, pwede rin naman siyang humingi ng tulong sa kanyang tita Josie, ngunit naisip niya na baka madamay pa ang mga ito at ang kanyang mga kapatid, kaya naman hindi na lang niya ginambala pa ang mga ito. Kaso wala tayong pagkain, Nay. Wala na rin po kayong gamot. Kailangan gumawa po ako ng paraan. Sabi naman ni Natnat nang may pag-aalala. Natnat, huwag matigas ang ulo, ha? Hayaan mo na. May kakatok naman dyan para magbigay ng tulong. Pero Nay, Natnat, huwag na matigas ang ulo. Makinig ka na lang sa akin. Sabi ni Carol na masama ng tingin sa anak. Opo, Nay. Wala na rin nagawa pa si Natnat kundi ang sundin ang ipinag-uutos ng kanyang ina. Ngunit dahil sa lumalalim na ang gabi, namumuti na rin ang mga mata niya sa kakahintay ng kakatok at magbibigay ng ayuda ay naisipan na lang ni Natnat na palihim na tumakas. Kumakalam na rin kasi ang sikmura niya kaya kailangan niya nang gumawa ng paraan. Kaya naman habang natutulog ang kanyang inang si Carol ay palihim siyang umalis at nagtungo sa evacuation center. Nang matagumpay na nakatakas si Natnat ay bumugad na sa kanya ang mga taong nakapila doon at lahat ay nag-aabang na mabigyan ng ayuda. Shan! Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga riyan, Shan! Halos gumuhit na ang ugat ni Governor Simon sa kanyang leeg sa kakatawag sa kanyang anak na si Shan. Ngunit parang bingi lamang na walang naririnig ang bata. Shan! Malakas na tawag ni Gov Simon. Habang ang bata naman ay abala lang sa kanyang ginagawa na pamumulot ng mga pagkain sa sahig. Lalapitan na sana siya ni Governor Simon nang biglang isang tinig ng bata nagpahinto sa kanya na nagmumula naman sa kanyang likuran. Aba! Ang batang to! Hakbang na sana siya nang biglang harap niya sa kanyang likuran. Daddy! Daddy, look oh! I saw a kite over there! Let's fix this, Dad! Sigaw ng isang bata na tinawag siyang Daddy. Napakunot naman ang noon ni Simon dahil ang batang ito na sana ay kanyang lalapitan at ang isa namang toy tinawag siyang Daddy ay halos magkamukha na parang nananalamin sa isa't isa. Sean? Saan ka na galing? Hindi ba tandito ka lang kanina? Takang-takang tanong ni Simon sa kanyang anak na si Sean. Mabilis na rin nakaalis yung bata kanina kaya nakatakas na siya sa paningin ni Simon. What? Daddy, kanina pa ako dun sa my playground. Come on, Dad, let's go. I-fix na natin to. Naguguluhan namang sabi ni Sean tsaka hinila-hila na ang kamay ng kanyang ama. Otomatikong natigilan naman si Simon. Hindi siya makagalaw na para bang naninigas ang kanyang mga paa. Muli niyang sinundan ng tingin ang kinapopwestuhan kanina ng bata at doon ay biglang napaisip. Then who's that young boy? Kunot noon niyang tanong sa kanyang sarili. Out of curiosity ay inutusan ni Simon ang isa sa kanyang mga tauhan na si Allen upang ipahanap ang bata na kamukhang kamukha ng kanyang anak na si Sean. Allen,
Gusto kong halugugin mo ang buong evacuation center na to. Hanapin mo ang batang kamukhang kamukha ni Sean. Nakasuot siya ng asul na damit. Utos ni Simon at kaagad namang tumugon ng lalaki. Masusunod po, Gov. Sabi niya at sinimulan nang hanapin ang bata. Hindi nga mawari ni Simon kung pagod lang ba siya o nag-hallucinate lang sa kanyang nakita. Mula kasi nang makita niyang bata, tapos naka-eye to eye pa niya ito, ay hindi na ito mawala sa sistema niya. Alam niyang totoo ang nakita niya at hindi guni-guni lang. Kaya naman lubos siyang umaasa na matatagpuan ng batang yon ng kanyang mga tauhan. Daddy, hindi pa po ba tayo aalis? Tanong ni Sean sa kanya. Doon na nga lang sila sa loob ng sasakyan naghintay. Hindi pa anak, hintayin muna natin si Allen. Sagot naman ni Simon. Maya-maya pa ay dumating na rin sina Allen. Gob, sambit ni Allen. Ano Allen, nakita niyo? Tanong naman ni Simon na may kasabikan. Ngunit malungkot na umiling si Allen. Hindi po, boss. Sinuyod na ho namin ang loob at labas ng evacuation center. Pero wala ho talaga. Baka po namamalikmata lamang kayo. Sabi pa niya kay Simon. Siguro nga. O sige, umalis na tayo. Pero, Allen, gusto kong ibigay mo sa akin ang copy ng CCTV ng buong gabing to. Hindi ako mapalagay dahil alam kong nakita ko. May diin namang sabi ni Simon at hindi talaga siya hihinto hanggat hindi niya natutukoy kung sino ang batang yon. Masusunod po, Gov. Sagot ni Allen. Kinabukasan, dahil tumila ng ulan ay nagpaalam si Natnat sa kanyang ina upang lumabas at magtungo sa evacuation center para humingi ng ayuda. Nay, mukhang nakaalis na po ang bagyo. Lalabas lang po ako sandali at nagbibigay daw ulit ng pagkain sa evacuation center. Baka sakali pong mabigyan tayo. Wika naman ni Natnat sa kanyang ina. Okay anak, mag-iingat ka ha. Huwag ka maglalaro kung saan. Umuwi ka kaagad, may dalaman na wala. Naiintindihan mo? Bili naman ang kanyang ina at kaagad namang sumagot si Natnat. Opo, Nay. Sagot niya at tuluyan ang umalis ang bata. Habang nasa mansyon naman ay abala rin sina Simon na panoorin ang CCTV video na nakuha ni na Allen sa evacuation center. Doon ay tuluyan ang tumigil ang mundo ni Simon dahil doon niya napatunayang may nakita talaga siyang bata na halos kamukhang kamukha ng kanyang anak na si Sean. Oh my God! I told you, Allen, naroon ang bata. Totoo yung nakita ko. Zoom it out. Look, kamukhang kamukha siya ni Sean. Is that really possible? Paano nangyari yun? Nagugulahang sabi ni Simon. Doon ay tila nakukumbinsi na nga rin si Allen ngunit may pagtataka pa rin sa kanyang isip. Imposible din naman po, Gob, na may kakambalang anak niyo, di ho ba? Tanong ni Allen. Yeah, that's very impossible. Utal na sagot naman ni Simon. Anyway, Allen, gusto kong bumalik kayo sa evacuation center at hanapin niyo ulit ang batang yan. Huwag kayong titigil hanggat hindi siya nakikita at nahahanap. Nauunawaan ninyo? Utos si Simon. Desidido na nga siyang makita ang bata. Alam niya at malakas ang pakiramdam niya na may kaugnayan siya dito at hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan. Opo, Gob. Tara. Sagot naman ni Allen at tuluyan na silang umalis. Pagkadating ni na Allen sa evacuation center ay inatupag na kaagad nila ang paghahanap. Iginala muna nila ang kanilang mga mata sa may bandang bigayan ng ayuda at napako ang kanilang mga paningin doon. Tol, nakikita mo ba nakikita ko? Tanong ni Allen sa kanyang kasama. Ang alin? Paghanap naman ng lalaki sa tinutukoy ni Allen. Yung batang nakapila. Yung kamukha ng anak ni Gob. Sagot ni Allen. Aba, oo nga no. Tara, lapitan natin. Wala nang pinalampas pang segundo sina Allen dahil baka mawala na naman ang bata kaya nilapitan na nila ito kaagad. Boy, halika. Huwag ka nang pumila. Kami na magbibigay sa'yo ng pagkain. Bungad naman ni Allen na makalapit na sila sa bata. Nagtaka naman na tumingin sa kanila si Natnat. Nanginginig pa nga ang kamay nito dahil sa takot.
Dahil sa isip niya baka ito yung mga naghahanap sa kanila ng kanyang nanay na gustong manakit sa kanila. Talaga po? Naku, mabuti naman po at hindi na po ako pipila. Maraming salamat po. Sagot naman ni Natnat. Ngunit may pangamba pa rin sa kanyang puso. At doon ay kumuha na rin sina Allen ng ilang supot ng ayuda para ibigay kay Natnat. Oh, eto. Marami pa to. Gusto mo bang tulungan ka namin? Saan ka ba nakatira? Tanong nila kay Natnat. Bigla na bang napaisip si Natnat at naalala ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang nanay Carol na kapag may nagtanong sa kanya ng ganoong bagay, ang isasagot niya ay ulila na siya at wala na mga magulang. Palaboy na lang siya at wala nang tirahan. Nako, wala na po kasi akong nanay at tatay. Kung saan-saan lang po ako natutulog. Pagsisinungaling pa ni Natnat. Nako, kawawa ka naman. Gusto ka kasing makausap ng gobernador ng buong San Roque. May iaalok raw siya sa iyong tulong. Tara, sama ka namin. Sambit ni Allen. Hahawakan na sana nila ang kamay ni Natnat ngunit nagpumiglas at umurong ang bata. Pero po, utal na sambit ni Natnat. Napangiti naman si Allen. Alam niya magdadalawang isip talaga ang bata at matatakot dahil iisipin nito na baka mangunguha sila ng bata. Ngunit magpaganon pa man ay sinisigurado naman nila kay Natnat na mabuti silang tao at tunay na tauhan sila ni Gob, Simon. Huwag kang mag-alala, hindi kami masasamang tao. Kita mo, ngumingiti nga silang lahat sa amin dahil kilala nila kami. Alam nila na tauhan kami ni Gob. Boy, sinasabi ko sa'yo, mabait si Gob at mapapabuti sa kanya ang buhay mo. Sabi pa ni Allen. Bago nga sumagot at pumayag si Natnat ay nag-isip muna siya ng mabuti. Tunay naman nga ang sinabi ng mga ito at binabati sila ng mga tao dahil alam nilang mga tauhan nga ito ni Gob. Ngunit hindi pa rin naman mawawala sa kanyang pangamba. Ngunit kalaunan ay naisip din ni Natnat na kung may tunay nga na mga tauhan sila Gob tapos gusto lang siyang tulungan, ay magagamit niya ito para matulungan din ang kanyang ina para makahingi sila ng proteksyon kaya naman kahit na may pag-aalinlangan sa kanyang puso si Natnat ay pumayag na rin ito at sumama. Sige po. Utal na tago naman ni Natnat. Nang oras din yun ay umalis na sila at ilang minutong biyahe lang ay nakarating na sila sa mansyon ni Gob Simon. Gob, nakita na po namin ang batang pinapahanap ninyo. Bungad ni Allen. Nasa tabi niya si Natnat na tila takot na takot pa rin. Maya-maya pa ay humarap na rin si Gob na kanina pa rin naghihintay. At doon ay halos mamilog na ang kanyang mga mata. Siya nga. Sige Allen, maiiwan mo na kami. Utos ni Simon. Nagsila na lang dalawa ang naroon sa may opisina ni Simon. Ay nagkatitigan lang silang dalawa. Mas lalong nakumbinsi si Simon ng kanyang sarili na kamukhang kamukha talaga ng batang ito si Sean. Iginala niya ang kanyang mga tingin sa buong itsura at katawan ng bata ngunit talagang hindi maitatanggi na magkamukha silang dalawa. Habang si Natnat naman ay nakatayo lamang at nakatitig lang din kay Simon ng takot na takot. At dahil ramdam nga ni Simon na natatakot na ang bata ay sinimulan na rin niya itong kausapin. Halika, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Nakangiting sabi ni Simon kay Natnat. Bakit niyo po ako pinapunta dito? Ano pong kailangan ninyo? Tanong naman ni Natnat. Iho, may nais lang akong malaman. Sinong mga magulang mo? Tanong ni Simon. Muli namang nagsinungaling si Natnat. Wala na po ako mga magulang. Pagsisinungaling niya. Talaga? Saan ka nakatira? Sinong kasama mo sa buhay? Takang tanong naman ni Simon. Wala na po akong tirahan. Nagpapalaboy-laboy na lang po ako sa daan. Sagot naman ni Natnat. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay biglang papasok si Sean. Daddy, let's go play kahit na... Unti-unti nga humina ang pagsasalita ni Sean na mapatingin siya kay Natnat. Daddy? Why do I look like him? Who is he?
Nauutal na tanong ng bata habang nakatingin pa rin kay Natnat. Maging si Natnat ay bigla rin nagtaka nang mapatingin siya kay Sean. Halos damit lang ang kanilang pinagkaiba at para lang talaga silang nananalamin sa isa't isa. Hindi ko rin alam, anak. Pero aalamin natin yan. Tugon naman ni Simon. Doon ay nagsalita na rin si Natnat. Oo nga, bakit kamukhang kamukha ko siya? Ang mga mata niya, ang mga labi, maging ang balat niya sa kamay kaparehong-pareho ng sakin. Nagtatakang sabi ni Natnat. Dad, magkapatid ba kami? Tanong naman ni Sean. At dahil sa tanong na iyon ay bigla namang natigilan si Simon. Naglaro sa isip niya. Posible nga bang magkapatid ang dalawa? Na anak din niya si Natnat? At kung totoo man nga yun, paano naman nangyari yun? Halos hindi naman malaman ni Simon na magiging reaksyon at ito ang bibigyan niya ng kasagutan sa mga susunod na araw. Di bale, huwag muna kayo mag-iisip at mag-aalala. Alam kong gutom na kayo, kaya magpapahanda na ako ng masarap na pagkain. Sabi naman ni Simon na labis ang mga ikinatuwa ni Natnat dahil halos buong araw na rin siyang hindi pa kumakain. Ipinagpaliban muna rin niya ang pagtatanong at pagtataka dahil hindi na rin niya kayang tiisin pa ang kanyang kumakalam na sikmura. Nang makarating na sila sa dining area, ay halos lumagpak naman ang panga ni Natnat nang makita ang sangkatutak na pagkaing nakahain doon sa may hapagkainan. Lahat yon ay masasarap at ni isa doon ay wala pang natitikman si Natnat. Wow! Ang daming pagkain! Uubusin po ba natin lahat to? Tanong ni Natnat kay Simon. Oo naman, basta kaya mo. Sagot naman ni Simon ang nakangiti. Opo, kayang-kaya ko po. Pagmamayabang pa ni Natnat. Nang magsisimula ng kumain si Natnat ay naluka naman siya ni Sean ng paborito niyang fried chicken. Eto, tikman mo. Paborito ko yan, fried chicken yan ni Yaya Letty. Mas masarap pa sa fried chicken ng Jollibee. Pagmamalaki pa ni Sean. Napakunot naman ang noon ni Natnat. Bakit? Ano ba lasa ng fried chicken ng Jollibee? Bigla namang nagkatinginan ng mag-ama sa tanong na iyon ni Natnat. Hindi ka pa nakakakain ng fried chicken ng Jollibee? Tanong ni Sean. Nakikinig lang at nag-oobserba si Simon sa konversasyon ng dalawang bata. Hindi pa eh. Wala kasing pera si ako pala. Wala na kasi ako nanay kaya wala nang bibili sa akin yan. Muntik pa nga madala si Natnat, mabuti na lang at napalusot na niya kaagad. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Mabait si Daddy. Ibibili ka ni Daddy ng Jollibee. Nakangiting sabi naman ni Sean sabay tingin sa kanyang ama. Nako, nakakahiya naman. Wika pa ni Natnat. Napangiti na nga lang si Simon sa naging pag-uusap ng dalawa. Nako, kayo talaga. O siya, kumain na kayo at nang kayo mabusog. Dahil pagkatapos yan, maglalaro na tayo ng saranggola. Sabi naman ni Simon sa dalawa at yung bagay na yon ang kanilang mas ikinatuwa. Dahil bukod sa itsura, sa balat at pagsasalita, pati na rin sa hilig nila sa saranggola ay nagkakapareho rin silang dalawa. Talaga po? Naku, paborito ko po ang saranggola. Sabi naman ni Natnat. Ako rin, marunong kang gumawa. Sabi pa ni Sean. Oo naman. Nawawala nga yung paborito kong ginagawang saranggola eh. Pero ayos lang, gagawa na lang ulit ako ng bago. Sabi naman ni Natnat. Wow, what a coincidence. Dalian na natin kumain para makapaglaro na tayo. Sige. At dali-dali na nga rin kumain ang dalawa. At doon ay lalong nagtaka pa si Simon kaya naman palihim siyang nagsagawa ng DNA test para sa dalawang bata. Kahit nga buo naman ang paniniwala ni Simon na anak niya si Sean ay sumailalim pa rin ito sa test. At nang lumabas ang resulta ay doon napatunayan ni Simon sa pamamagitan ng isang peraso ng papel na hawak-hawak niya na anak nga niya si Sean at Natnat. At tunay na magkapatid silang dalawa. Kambal, sina Sean at Natnat. Paano nangyari to? Kambal sina Sean at Natnat? Ako ang ama pero si Laura din bang ina?
Napaka-imposible. Nagugula ang sabi ni Simon. Samantala, hindi pa rin magkaintindihan pa si Carol sa kakahanap kay Natnat. Napilitan na rin siyang lumabas ng bahay para hanapin ang kanyang anak. Aling Pasing, napansin niyo ho ba si Natnat? Abay, dalang araw na ho siyang hindi nauwi nag-aalala na ho ako. Tanong ni Carol sa babaeng nagtitinda doon sa kanila. Abay, huli kong nakita ang batang yon na dumaan dito at pupunta daw siya sa evacuation center para ikuha ka ng pagkain. Ay, hindi pa ba nakauwi sa inyo simula nung araw na yon? Sagot naman ni Aling Pasing. Hindi pa ho Nasaan na kayong batang yun? Nag-aalalang sabi naman ni Carol. Nako, ang alam ko'y wala na ring tao sa covered court dahil ayos naman na ng barangay natin. Nagsiuwian na rin ng kanya-kanyang mga bahay ang mga kabarangay natin. Naipaalam mo na ba kay Kapitan? Sabi naman ni Aling Pasing. Hindi pa ho. Sige ho, Aling Pasing, ako na hong bahala. Salamat po. Nasaan na kayang batang yun? Baka nakita yun ng mga humahanap sa akin. Diyos ko po. Ingatan ho ninyo ang anak ko. Labis-labis nga ang pag-aalala ni Carol kaya ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat. Samantala sa mansyon nga ay ibig na rin ipagtapat ni Simon ang totoo sa dalawa. Kina Shan at Natnat. Natnat, Shan, may kailangan akong sabihin sa inyo. Pero huwag kayong magugulat ha? Panimula niyang sabi. Tahimik at seryoso namang nakikinig ang dalawa. Opo, Daddy. Ano po yon? Sagot naman ni Shan. Pinaupo muna ni Simon ang dalawa sa may upuan sa kanyang harapan at doon na nagsimula ng ipaliwanag ang lahat sa dalawa. Shan, Natnat, kahapon nagsagawa kami ng DNA test. Sabi ni Simon. Dinaandahan lang niya upang mas maunawaan ang dalawa. Ano po yung DNA test? Tanong naman ni Natnat. Natnat, yun ay isang proseso kung saan isinasagawa ito para malaman kung mag-ama ba tayo o magkapatid kayo ni Shan. At ang naging resulta, anak kita Natnat. At kapatid mo si Shan. Sagot ni Simon. Hindi naman makapaniwala ang bata, lalong-lalo na si Natnat. Dahil sa isip ni Natnat, kung magkapatid sila, bakit hindi sila sabay na lumaki? Bakit lumaki silang hindi magkakalala? Po? Paano po nangyari yun? Nagugulahang tanong ni Natnat. Hindi ko rin alam. Pero hindi nagsisinungaling ang DNA test. At nung una pa lang kitang nakita, Natnat, alam ko. Alam ko na may kaugnayan tayo sa isa't isa. At ngayon ay napatunayan ko na anak nga kita. Marami pa akong dapat alamin para mas maging malinaw sa atin ang lahat kung saan at paano nangyari ang mga suliranin na ito. But for now, Natnat, dito ka na sa akin. Hindi ko nahahayaan pa na umalis ka at mawala pa. Ako ang daddy mo. At simula ngayon, isa ka ng Monteverde. Wika pa ni Simon. Habang si Natnat naman ay naguguluhan pa. Si Shan naman ay halos mapasigaw sa pagbubunyi dahil sa wakas ay may kapatid na rin siya at makakalaro. Yay! Magkapatid pala tayo, Natnat. Ang galing ng DNA test, ano? Sa wakas, hindi na rin ako maboboring. Hindi ko na rin kukulitin si Daddy na makipaglaro dahil nariyan ka na. Lagi-lagi tayong maglalaro. Malambing na sabi naman ni Shan. Napatingin din naman sa kanya si Natnat. Oo nga. Matipid na sagot naman ni Natnat, kahit na napapaisip pa rin talaga siya. Nagsumunod na araw, lumabas na rin si Carol ng San Domingo dahil wala pa rin talagang pagkakitaan ng kanyang anak na si Natnat. Halos mabaliw na nga siya kakahanap sa bata. Minsan nga ay naiisip niya na baka nahuli at nakita na ito ng mga humahabol sa kanila at sinaktan kaya naman talagang hindi na mapanatag ang loob ni Carol. Nagpaprint na rin ito ng larawan ni Natnat at nagbabaka sakali na may makakita sa kanya. Ale, baka ho nakita niyong batang to? Anak ko ho yan. May 1 linggo na ho siyang nawawala. Mangiyak-ngiyak na tanong ni Carol sa Ale. Patingin nga. Nako, hindi ko pa nakikita yan pero sige, kapag nakita ko at napadpad yan dito ay pagbibigay alam ko kaagad sa'yo.
Sabi naman ng Ali at nagpasalamat na lamang si Carol. Maraming salamat ho, sabi niya. Buong araw nang hinanap ni Carol si Natnat, ngunit wala na talagang pagkakitaan sa bata. Iniiyakan na nga lang yun ni Carol dahil hindi na rin niya alam ang kanyang gagawin. Habang sa mansyon naman ay mas lalong napabuti ang buhay ni Natnat. Sa katunayan nga, kahit nararanasan niya ng magagandang bagay na hindi niya nararanasan dati, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang nanay Carol. At si Carol din naman ang dahilan kung bakit mas pinili ni Natnat na manatili kay Gob na daddy niya pala upang humingi ng tulong para sa kanilang kaligtasan. Oh, hinahinay lang sa pagkain, Natnat ha, sa'yo lahat yan. Tatawa-tawang wika ni Simon sa kanyang anak. Opo, Daddy, ang sarap po kasi. Nahihiya pa nitong banggit sa salitang yon dahil hindi naman siya sanay. Huwag ka na rin mahihiya na tawagin akong Daddy, okay? Masanay ka na, sabi naman ni Simon. Kapag wala si Simon sa mansyon, ay sinasamantala ni Natnat ang tumakas ng ilang pagkain at gamot para ibigay sa kanyang ina. Ate Rosana, tawag ni Natnat kay Ate Rosana niya. Guardia ito sa eskwelahang pinapasukan niya na matalik na kaibigan ni Carol. Halos mapamura naman si Ate Rosana nang makita niya si Natnat. Natnat? Diyos ko po. Diyos kong bata ka. Halos mabaliw na ang nanay mo kakahanap sa'yo. Saan ka ba nagsususuot, ha? Tanong ni Ate Rosana. Hindi rin maiwasan ito na mapatingin sa bagong postura ni Natnat na ngayon ay napakalaki na ng inayos sa katawan na kung dati ay gusgusin nito, ngayon ay parang anak na ng isang mayaman. Basta po Ate Rosana, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. Secret po muna. Pakibigay na lang po ito sa nanay ko. May gamot din po dyan. Pakisabi po na ubusin niya yan. Sa isang araw may magbibigay ulit ako. Pasabi na rin po na huwag siyang mag-alala sa akin dahil nasa mabuti po akong kalagayan. Nagmamadaling sabi naman ni Natnat kay Ate Rosana dahil nagpasama lang siya sa mga tauhan ng kanyang amang si Simon. Abay, halata naman sa pananamit mo at mukhang naliligo ka na ngayon. Ay siya, sige sa akin na yan at ako na mag-aabot kay Carol. Siya, bakit hindi ka pa ba umuwi sa inyo? Kawawa naman ang nanay mo, walang kasama. Pahabol pa ni Ate Rosana. Basta po Ate Rosana, saka na ho ako magpapaliwanag. Aalis na ho ako. Huwag niyo hong kakalimutang ibigay yan kay nanay ha. Sagot naman ni Natnat tsaka tumakbo ng palayo. Napakamot na nga lang si Rosana sa kanyang ulo dahil sa naging bilis ng pangyayari. Nang silipin naman niya ang plastic na inaabot sa kanya ni Natnat, ay doon niya nakita ang mga pagkain ay mukhang mga mamahalin at imported kaya lalong nagtaka si Ate Rosana. Nang araw din yon nang matapos ang duty ni Rosana ay pumunta na kaagad siya sa bahay ni Carol. Carol? Tawag niya. Pinagbuksan naman kaagad siya ni Carol. Oh Rosana, tuloy ka. Wika niya. Salamat. Anong balita? Nakita mo na ba si Natnat? Tanong naman ni Carol sa kanyang kaibigan na makaupo na ito. Hindi naman mawari ni Rosana kung paano siyang magsisimula magsalita. Sa katunayan ay, oo, panimula niya. Nabuhayan naman ng loob si Carol at mababakas iyon sa kanyang mga mata. Talaga? Saan? Nasaan siya? Sabik na tanong ni Carol. Kaso umalis na ulit eh. Hindi mo na raw siya uuwi. Pagpapatuloy naman ni Rosana. Mukha namang nadismaya si Carol. Ano? At bakit naman daw? Teka, nasan ba siya? Tanong niya. Hindi sinabi sa akin kung nasan eh. Pero napakalaki ng ipinagbago ng anak mo ngayon. Mukhang araw-araw ay naliligo. Maayos pang pananamit. At mukhang nasa maayos na nga siyang kalagayan. Ipinapasabi niya nga sa'yo na huwag ka raw mag-alala sa kanya. Nasa mabuti daw siyang kamay. At sa tingin ko naman ay nagsasabi ng totoo si Natnat. Ilang araw nga lang siya nawala ay parang nagkalaman na agad siya. Baka nakakakain na ng maayos ang bata. Sa katunayan ay ito nga oh. Kaya ako naparito ay pinabibigay niya ito. May mga gamot din daw dyan para sa'yo. Ubusin mo raw yan at sa isang araw ay magbibigay ulit siya. Nako, talagang ikaw pa rin ang iniisip ng anak mo. Mahal na mahal ka talaga ni Natnat.
Buong pusong pagtatapad naman ni Ate Rosana na halos ikaiyak naman ni Carol. Napaluha siya sa mga sinabi ni Rosana. Sa isip niya ay baka hindi niya na makikita at mahahanap pa si Natnat at dahil ang bata na mismo ang ayaw na magpakita, ang ayaw na magpahanap. Baka nga nagugustuhan na ni Natnat kung nasaan man siya ngayon, kung kaya't ayaw nitong umuwi sa kanya. Doon ay mas lalong naramdaman ni Carol na wala na talaga siyang kwentang ina para maramdaman yon ng kanyang anak. Ngunit ang totoo ay siya pa rin talagang inaalala ng kanyang anak. Nakakamtan man ngayon ni Natnat ang lahat ng magagandang bagay, ngunit hindi pa rin mawawala sa kanya ang pagmamahal niya sa kanyang ina. At sinisiguro niya na kung ano man ang makakain niya doon sa mansyon ay makakain din ng kanyang ina na si Carol. Bahagya namang napangiti si Carol habang pinupunasan ng kanyang mga luha sa pisngi. Ang batang yun talaga, na hindi na na-enjoy ang pagiging bata dahil sa kakaalaga at kakaisip sa akin. Puro sirang salanggora na lang kaya kong ibigay sa kanyang laruan. Ni hindi ko nga siya mabili ng pagkain gusto niya. Siguro nga'y nasa maayos na siyang kalagayan. Dahil kung hindi naman, bakit hindi niya gugustuhin pang umuwi sa akin? Rosana, sa susunod kapag muling nagdala sa'yo si Natnat ng pagkain, puntahan mo kaagad ako ha. Gusto ko siyang makita. Kahit sa malayo lang. Maluha-luha namang sabi ni Carol kay Rosana at sumagot naman kaagad siya. Oo, sige. Sasabihan kita kaagad. Sabi naman ni Rosana. Nang sumunod na araw muli ngang nagtungo doon si Natnat na may dala ulit na plastic ngunit ngayon ay dalawa na. Ate Rosana, makikibigay ho ulit ako nito kay nanay. Ito naman pong isang balot ay sa inyo dahil tinutulungan niyo ho ako. Nakangiting sabi naman ni Natnat. Malikot man ang mga mata ngayon ni Rosana dahil napapatingin siya kay Carol na kasalukuyang nakatago doon sa may likod ng sasakyan. Kita niya ang kaibigan na kasalukuyang lumuluha habang minamasdan ng kanyang anak mula sa malayo. Napapatiri ay nga rin si Rosana, ngunit pinipigilan niya dahil baka mahalata siya ni Natnat. Oo, sige Natnat. Ibibigay ko ito sa nanay mo. Salamat ha. Utal ang sagot naman ni Ate Rosana. Wala pong anuman. Sige po, mauna na ho ako. At doon ay muli nang tumakbo papalayo si Natnat. Doon din nakita ni Carol na sumakay ito sa isang magarang sasakyan at pinagbuksan pa siya ng driver ng pintuan bago siya makasakay. Sa isip ni Carol ay nagmisulan ng ang prinsipe ang kanyang anak. Sa kung nasaan man siya ngayon kaya siguro ay nawiwili na doon si Natnat. Napaiyak naman si Carol. Malungkot siya pero mas lamang ang saya dahil nakikita niyang maayos na ang kanyang anak na si Natnat. Hindi man siya ang dahilan ng pagiging maayos si Natnat, ay ayos lang din sa kanya dahil kahit papaano ay nararanasan ng muli ni Natnat ang maging isang bata na walang responsibilidad na iniisip at inaalala. Pero ang totoo kaya ayaw pang umalis doon ni Natnat ay sasamantahin niya na humingi ng tulong sa kanyang ama para hindi na magtago pa ang nanay niya sa mga humahabol sa kanila. Napagbintangan kasi ang nanay niya na magnakaw. At ngayon ay pilit na kinukuha sa kanya ang pera kahit wala naman talaga ito sa kanya dahil na-set up lamang siya. Daddy? Nahihiyang tawag ni Natnat sa kanyang ama. Napatigil naman si Simon sa kanyang ginagawa. Oh, Natnat, bakit kising ka pa? Tanong niya sa anak. Pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Natnat. Oo naman. Alika nga. Tungkol ba saan yan? At doon ay kumalong na nga si Natnat sa hita ng kanyang ama. Daddy, hindi po ba gobernador ho kayo ng buong San Roque? Tanong niya. Nagtaka naman si Simon kung bakit iyon ang natanong ng bata. Oo anak, bakit mo naman natanong? Tanong ni Simon. Daddy, ibig sabihin po ba nun na kaya niyong labanan yung mga masasamang mga tao? Muling tanong pa ni Natnat. Pasimple namang napatawa si Simon. Oo, kaya naman. Maraming bodyguard si Daddy. Bakit? May problema ba anak? May umaaway ba sa'yo? Tell me. Usisa naman niya sa bata. At doon ay sandali na nga natahimik si Natnat
Lalakasan niya na nga ang kanyang loob para sa kanyang ina. Kasi po, Daddy, ang totoo po niya, nagsinungaling po ako sa inyo. Pagpapatuloy pa ni Latnat tsaka iniyo ko ang kanyang ulo. Ha? Ano ibig mong sabihin? Naguguluhan si Daddy, anak. Daddy, hindi po tunay na wala akong nanay. Opo, tunay po na wala na akong tatay pero may nanay pa po ako. Pagtatapat naman ni Natnat. Naningkit naman ang mga mata ni Simon dahil ngayon ay naguguluhan na siya. Natnat, ayoko sa lahat. Ay nagsisinungaling na bata. Seryoso niyang sabi kay Natnat. Doon ay tumingin na rin ng diretso si Natnat sa mga mata ng kanyang ama. Totoo po ang sinasabi ko, Daddy. Ang pangalan po niya ay nanay ko, Carol. At kaya ako po nagawang magsinungaling sa inyo dahil may masama pong mga tao na humahabol sa nanay ko. Napagbintangan po siya magnanakaw dati sa pinagtatrabahuhan niya pero ang totoo po ay na-set up lang po si nanay. Kaya po nagtatago siya dahil kapag nakikita siya o kami ng mga masasamang tao na yon, papatayin po niya kami. Kaya Daddy, tulungan niyo po kami ng nanay ko. Ayoko po siyang mag-isip pa. Naaawa po ako sa nanay ko. Tapos may sakit pa po siya sa baga. Daddy, tulungan niyo po kami. At sa mga oras na yon ay tuluyan na nga umiyak si Natnat. Damang-dama rin ni Simon ang takot ng bata. Lalo pa nang malaman niyang Carol ang pangalan ng kanyang ina ay lalo siyang nabuhayan ng loob. At malaking posibilidad na ang tinutukoy nga ni Natnat ay ang kanyang minamahal na si Carol. Hindi na siya nagtanong pa o ano dahil gusto rin niyang makita ang tinutukoy ni Natnat na nanay para matulungan na rin sila. Anak, halika. Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala sa inyo. Ako nang bahala sa nanay mo. Samahan mo ako. Samahan mo ako sa inyo. Sa kanya. At isasama na rin natin siya dito. Sabi ni Simon at doon ay umalis na nga silang dalawa. Nang makarating sila sa lugar kung saan nakatira si Natnat ay pumasok pa sila sa isang makitid na eskinita. Daddy, dito po. Dito po ang bahay namin. Sabik na wika ni Natnat. Sabik na rin kasi siyang makita ang kanyang ina. Dito kayo nakatira? Tanong ni Simon habang iginagala ang tingin sa buong lugar. Opo, pasensya na po't maliit lang. Teka lang, tatawagin ko lang po si nanay. Nay? Nanay, nandito na po ako. Si Natnat po, ito. Nang matunto na nila ang bahay ay kaagad nang pumasok sa loob si Natnat. Ngunit sa halip na madatan niya roon ang kanyang ina, ay si Ate Rosana ang bumungad sa kanya na umiiyak. Tapos may sugat pa sa bandang noo. Ate Rosana, nasan po si nanay? Bakit po kayo umiiyak? At bakit po nagdudugo ang ulo niyo? Nagtatakang tanong ni Natnat. Natnat, ang nanay mo kinuha siya ng mga armadong lalaki. Nasa panganib ang buhay ng nanay mo. Sabi ni Ate Rosana. At doon ay sumingit na usapan si Simon. What? Nakilala mo ba kung sino sila? O kahit man lang ang sasakyan? Nag-aalalang tanong ni Simon kay Rosana. Nagtataka nga siya kung bakit magkasama sina Natnat at Gob. Ngunit binaliwala na lang yon dahil ang mahalaga ngayon ay mailigtas na si Carol. Gob, hindi po Gob dahil lahat sila nakasuot ng bonnet. Pero may CCTV po dyan sa labasan. Makakahingi ho tayo ng kopya kay Kapitan. Sabi naman ni Rosana. Sige, tulungan mo ako para makakuha ng copy. Natnat, dun ka na muna sa sasakyan ha? At huwag kang lalabas doon na uunawaan mo. Utos naman ni Simon sa kanyang anak at umiiyak naman na tumugon si Natnat. Opo, Daddy, sabi niya. At lalong nagtaka pa si Rosana pero isinarili niya lang iyon. Nang mapanood na nga ang CCTV ay umalis na rin sila at pinaghanap na si Carol. Humingi na rin ng tulong sa mga pulisya si Simon at nagpatawag na rin ng mga sundalo. Samantala sa may abandonadong gusali ay doon dinala si Carol. May tali pang paa at kamay nito at saka may pasa na rin ang kanyang katawan. Talagang ang tibay na mukha mo ha. Ilabas mo ng perang ninakaw mo.
Sigaw ng lalaki sa kanya sabay sampal sa mukha. Kahit patayin niyo pa ako at balatan ng buhay, wala akong ilalabas sa pera dahil wala naman akong ninakaw sa inyo. Sigaw naman ni Carol. Sa galit ng lalaki ay malakas siya nitong sinikmuraan kaya naman napadura pa siya ng dugo. Ang lakas ng loob mong sumagot-sagot pa ha? Mariing sabi pa ng lalaki. Naghalo-halo na nga ang kanyang mga luha, dugo at pawis na dumadaloy mula sa kanyang mga mata pababa sa kanyang leeg. Nahihirapan na siya at ngayon ay tanggap niya na anumang oras ay pwede na siyang patayin ang mga ito. Yung anak ba nito? Nakita niyo na? Biglang tanong ng lalaki sa kanyang kasamahan. Hindi po, boss. Wala kaming pagkakitaan ng bata. Tugon naman ng lalaki. Mga inutil talaga kayo. Malakas ang kutob ko na nasa bata ang pera. Kaya mabuti pa na mamatay ka na dahil wala ka rin naman ang silbi. Ipuputok na sana ng lalaki ang baril sa ulo ni Carol nang biglang dumating ang mga pulis. Boss, may mga parak. May mga sundalo din. Yari tayo. Aligagang sabi pa ng kanyang mga tauhan. Nakipagpalitan na rin ang putok ng baril doon hanggang sa tuluyan ng matugis ang mga kalaban. Doon ay muling nagkita sina Carol at Natnat. Lumapit sa kanya si Natnat. Nanay? Nanay? Umiiyak na sigaw ni Natnat sabay yakap sa kanyang ina. Natnat? Natnat, anak ko! Anak ko! Umiiyak na sabit din ni Carol. Lumapit na din doon si Simon. Marahan niyang kinalagan si Carol tsaka lumuhod na rin ito upang mapantayan ng babae. Tinitigan ni Simon ang mabuti si Carol at doon ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit sa mga taong gumawa noon sa kanya. Simon! Mahinang sabit ni Carol at doon ay tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na rin hinayaan pa ni Simon na magsalita pa si Carol dahil alam niyang grabing hirap at trauma na ang inabot nito kaya naman niyakap na lang niya si Carol ng mahigpit upang iparamdam sa kanya na ligtas na siya at ligtas na sila. Matapos noon ay isinama na rin ni Simon si Carol sa kanilang mansyon. Tuwang-tuwa naman si Natnat dahil sa wakas ay muli yan na makakasama ang kanyang nanay Carol. Masakit pa ba? Mahinahong tanong naman ni Simon habang ginagamot niya ang mga natatamong sugat at pasa ni Carol. Medyo ako nang bahala dyan. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Sagot naman ni Carol habang nakatingin kay Simon. Pero gusto ko. Ang tagal kitang hinanap, Carol. Alam kong sina Mommy ang dahilan kung bakit bigla na lang kayo nawala. Patawarin mo ako, Carol, kung hindi ko malang kayo na ipaglaban. Wika ni Simon. Nakaraan na yon. Huwag mo nang pakaisipan pa. Siya nga pala. Ikaw pa nang kumupkup kay Natnat? Tanong naman ni Carol. Oo. Nung una kasi sabi niya sa akin wala na raw siyang magulang. At saka noong una pa lang na nakita ako siya sa evacuation center, alam ko may connection ako sa kanya dahil kamukhang kamukha rin siya ng anak ko. Pagkwento naman ni Simon, bahagya naman nagtaka si Carol. Anak? May anak ka na rin? Tanong niya. Actually, gulong-gulo na rin ako, Carol. Anak ko ba si Natnat? Tanong ni Simon na pinatotohanan naman kaagad ni Carol. Oo, ikaw ang ama ni Natnat. Sa katunayan niya na may kakambal siya. Pero pagkasilang ko pa lang, ay namatay siya. Sinatnat lang na buhay. Pagkwento ni Carol. At nang marinig yan ni Simon ay tila ba nagkaroon siya ng hint sa kanyang mga palaisipan kung sino ba talaga ang ina ng mga bata. Kambal? Pero sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay biglang pagpasok ni Sean na ang akala ni Carol ay si Natnat. Natnat, halika nga. Halika nga kay nanay, payakap ako. Wika ni Carol sa kanyang anak. Tahimik lang si Sean pero niyakap din ito si Carol. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong naman ni Carol dahil nakatitig lang sa kanya si Sean. Bigla namang papasok si Natnat.
Nay, ako po si Natnat. Siya po ang aking kakambal, si Sean. Nagulanta ang mundo ni Carol. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Napapailing na lang siya dahil para sa kanya ay napaka-imposible. Pero magkamukha sila talagang parang tunay na magkakambal. Ngunit kung kambal nga sila, sino ang nilibing ni Carol na baby noon? Ha? Paano nangyari? Patay ng kakambal mo, anak. Kami mismo ang naglibing sa kanya. Paano nangyari to? Naguguluhang sabi ni Carol. Doon ay nagsalita naman si Simon. Maging ako ay naguguluhan. Isa lang makakapagbigay sa atin ng kaliwanagan. Babalikan natin yung ospital kung saan ka nanganak. Wika ni Simon at sumugod na rin sila kaagad sa ospital. Gob, nahanap ko na po. Si Maureen Vidal. Si Maureen pala yung nurse na nag-handle kay Miss Carol. Pero siya rin po pala ang humawak sa late wife ninyo na si Miss Laura. Ibig sabihin po, sabay po silang nanganak noon ni Miss Carol at ang late wife ninyo. Wika ng nurse na nasa information. Kung ganon, nasa niyang si Maureen? May mga bagay kaming gustong itanong sa kanya. May diing sabi ni Simon sa babae. Sa katunayan sir, sa pagkakatanda ko, a week after na ma-discharge na kayo ay nag-resign na rin si Maureen. Nagtaka nga po kami dahil wala man na siyang pasabi. Sa isip namin baka na-pressure dahil bago pa lang naman siya sa serbisyo noon. Paliwanag naman ng nurse. Saan namin siya pwedeng hanapin? Tanong ni Simon. Hindi rin kasi siya titigil hanggat hindi nalalaman ang katotohanan at si Maureen lang ang makakapagbigay ng kaliwanagan sa kanila. Di ko lang alam kung dito pa ba sila nakatire. Pero subukan niyo rin po. Pagkabigay ng babae ng address ni Maureen ay pinuntahan na nila ito kaagad ni Carol. Sa isang lugar sa Batangas nila natagpuan si Maureen. Nang makita kaagad siya ni Carol, kahit nasa malayo pa lang, ay sigurado na iyon na nga ang nurse na nag-asikaso sa kanya noon. Siya nga. Siya yung nurse na nag-asikaso sa akin. Sabi ni Carol. At doon ay tinawag siya ni Simon. Maureen? Sabit ni Simon. Napalingon naman kaagad si Maureen. Sino po si... Bigla siyang natigilan nang makita niyang dalawa. Gop? Nauutal niyang sambit. Ngayon nga ay kabado na siya dahil wala talagang sekretong hindi nabubunyag. Maaari ka ba naming makausap? Maginoong tanong naman ni Simon. Pumayag din naman si Maureen tsaka pinatuloy na nga ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Gusto naming malaman kung anong nangyari nung araw na yon. Bakit namatay ang isa sa kambal na anak namin ni Carol? Tanong kaagad ni Simon kay Maureen. Hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa. Sa pagkakataong yon ay handa na rin si Maureen na ilahat ang lahat at sabihin ang totoo. Hindi na rin kasi siya pinapatulog ng konsensya niya kaya naman handa niya ng pagbayaran ng kanyang mga naging kasalanan. Gop, patawarin niyo po ako pero ang totoo po niyan, hindi po talaga namatay. Ang tunay pong namatay ay yung anak niyo po kay Miss Laura. Nagkamali po ako ng turok noon at natakot ako. Natakot ako na baka makulong ako ng oras na yun. Sakto kambal naman ang anak ni Ma'am Carol noon kaya ipinagpalit ko pong isa sa kambal sa patay na baby ni Miss Laura. Pagkwento ni Maureen na halos mangiyak-ngiyak na. So, ang ibig mo bang sabihin, anak ni Carol ang kambal? Walang namatay sa kambal at ang namatay ay ang anak namin ni Laura. Tama? Paniguradong tanong naman ni Simon. Tama po. Patawarin niyo po ako, Gob. Natakot lang po ako. Sagot ni Maureen. Doon ay tuluyan na nga silang naliwanagan. Bumuntong hininga muna si Simon tsaka nagsalita. At sa'yo na rin ang galing na nagkamali ka ng turok sa bata kaya ito namatay. Kaya mo rin tinatapos ka ng pagtatago mo. Kailangan mong pagbayaran ng mga kasalanan mo. Dahil isang krimen ang nagawa mo.
Sabi ni Simon. Wala namang naging pagtutol kay Maureen dahil handa rin naman siya na magbayad sa kanyang mga kasalanan. Handa po ako managot-gop. Hindi na rin po kasi ako pinapatulog ng konsensya ko. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, Miss Carol. Matapos noon, matapos malaman ng totoo at tuluyan ng maliwanagan, muli nang bumalik sina Simon sa mansyon at doon ay nakahinga na sila ng maayos. Mga anak natin sila, Simon. Hindi ako makapaniwalang nabuo pa rin tayo. Tayo pa rin pala talaga sa huli. Inayawan man tayo ng mundo noon. Ngunit sa huli tayo pa rin ang pagmamahalan pa rin natin ang kanyang kinampihan. Simon, patawarin mo ako kung ano man ang kung ako man ang unang umalis o nang iwan. Mahal na mahal kita na Simon at ayoko makita ka nasasaktan. At ayoko naman na masira ang relasyon mo sa pamilya mo. Patawarin mo ako. Naluluhang sabi ni Carol kay Simon. Ngumiti naman si Simon tsaka hinawi ang buhok ni Carol na sumasangga sa mukha nito. Huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga ay ayos ang lahat. Nanagot na ang mga dapat managot. At nalaman na natin ang katotohanan. At ngayon, magsisimula tayo ng panibagong buhay at simula. Kasama ng ating kambal na sina Natnat at Sean. Handa kitang pakasalan, Carol. Dahil ni minsan, hindi naman nawala. Hindi naman nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Carol. Pagtatapat ni Simon. Mahal na mahal din kita, Simon. Sabi naman ni Carol at doon ay tuluyan na nilang hinalikan ang isa't isa. Yay! Kompleto na tayo! Marami na tayong maglalaro ng saranggola. Sabit naman ni Sean. Nang mahuli nila ang kanilang mga magulang sa ganoong akto kaya natawa na lamang ang mag-asawa. Mahilig ka rin ba sa saranggola, Sean? Tanong naman ni Carol kay Sean. Opo, Mommy. Magalang na tugon naman ni Sean kaya napatawa na lang si Carol. Naku, magkapatid nga kayo ni Natnat. Aniya. Matapos ang ilang linggo ay naikasal na rin sina Simon at Carol. Umayos na rin ang pakiramdam ni Carol dahil nakakainom na siya ng gamot ng maayos. Nadadalaw na rin niya ang kanyang mga kapatid at soon ay balak niya ng muling bawiin ang mga ito. Habang ang kambal naman ay masayang masaya dahil sa wakas naayos na rin ang lahat at tuluyan ang nabuo ang kanilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!